May kilala ba kayong mga ganitong ugali? Alam mo yung mga ganitong impression? Kimchi? Ayoko niyan. Tapos tatanungin mo, bakit natikman mo na ba? Tapos sasagutin, hindi pa. Ha? Hindi po natitikman pero ayaw mo na. Actually, may psychological concept dyan na tinatawag na food neophobia. Ito yung hesitation or resistance ng tao na sumubok ng unfamiliar na pagkain. At alam nyo ba, hindi lang naman sa pagkain nangyayari yan. Maraming tao ganito rin sa buhay. Magninegosyo ka, ay baka malugi. Susubukan mo ba? Ayoko, baka hindi umubre. Mag-a-apply ka? Baka hindi ako matanggap eh. Susubukan mo. Hindi na lang siguro. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? At alam mo kung saan minsan nanggagaling yan? Natututo tayo mula sa experience. Kapag may isang bagay na dati nang nagdulot sa atin ng sakit, rejection, kahihiyan o failure, natututo yung utak natin na iwasan yung mga sitwasyong tingin niya ay pwedeng maulit-ulit yung sakit. Kaya habang tumatagal, pwedeng ma-develop yung habit na, ay wag na lang, baka masaktan ako. At habang paulit-ulit mong ginagawa yan, nagiging komportable ka sa mga pamilyar na bagay. At nagiging hindi ka naman komportable sa mga hindi pamilyar na bagay. May concept din na status quo o bias. Mas gusto natin minsan yung familiar kaysa sumubok ng bago. Kaya hindi lahat ng taong ayaw sumubok ay tamad o walang pangarap. Minsan, takot lang talaga silang maulit yung dati nilang sakit. Pero ito ang problema. Kapag sobra na, hindi ka na nag-iingat, iniiwasan mo na mismo yung oportunidad ng pag-unlad. May tinatawag namang loss aversion. Mas mabigat sa utak natin ang possibility na matalo kaysa sa excitement na manalo. Nagigets nyo ba? Nagigets nyo? Ang gusto lagi ng mga ganitong tao, gusto nila lagi guaranteed yung success, guaranteed lagi yung, alam mo yun, laging panalo. Walang rejection, walang failure, walang risk. Pero mga kapatid, mga normal. Walang ganun sa buhay. Ako nga, nagtitinda ako ng kimchi. May magsasabi sa akin na, hindi ako makain ng kimchi. Tapos sasabihin ko, okay lang, salamat po, ganun lang ako. Tapos, next customer ka lang ulit. Paano ko yung next mo na kinausap? Ganito ang sinabi sa'yo. Ganito sasabihin niya. Ang sarap, boss! Bigyan mo nga ako ng 10 box. O, di ba? Kaya ang tanong, hindi lang dapat, paano kung hindi umubra? Tanungin mo rin minsan, or dapat nga madalas paano kung umubra? Kasi kung buong buhay mo, ganito, paano kung matalo ako? Baka makalimutan mo nang itanong sa sarili mo na, paano kung manalo ako? O di ba? Mas, alam mo yun, paras lang siya Nag-aksaya ka lang ng oras dun sa paano kung matalo ako. Ang pag-iingat ay wisdom. Pero kung sobrang ingat mo na pati oportunidad, iniiwasan mo na. Alam, ganun nangyari. Sobrang ingat mo na pati opportunity, yung pala, nandun na pala yung, alam mo yun, breakthrough mo, iniiwasan mo na kasi sobrang ano ka na Alam mo yung ganun? Sobrang ingat mo na Hindi ka na nag-iingat niyan. Nagtatago ka na. At minsan, ang pinakatalo sa buhay, alam mo kung ano? Yung taong hindi man lang tumaya. Hindi man lang nakaranas ng failure. Iwasan niyo yung mga taong ganito actually. Pag nasa grupo niyo yan, uuhawin niya kayo sa experience. Sa experience pa naman tayo natututo. Pag ang kasama mo ayaw ng experience ng failure, magiging madamot si God na bigyan ka ng growth and development. Sa experience and failure pa naman yun na nadidevelop. Wala nang ibang paraan. Yun lang mga normal. Kaya kung may 500 ka dyan, Gcash mo muna sa akin. Balik ko sa katapusan.